Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Abiso sa mga motorista. Suspendido ngayong araw ang number coding scheme alinsunod sa pagdiriwang ng Idil Adha. Ito ay matapos ang kamakailang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing regular holiday ang ika-17 ng Hunyo bilang pagbibigay daan sa pista ng sakripisyo na ginugunita ng mga Muslim. Sa ibang ahensya naman, nagbabala ang LTO sa mga dealer at ahente ng mga sasakyan na pananagutin nito ang sino mang matagal na mag-issue ng mga plaka at official receipt o certificate of registration. Tunghayan ang detalye. Hahabulin at pananagutin ng Land Transportation Office o LTO ang mga ahente at dealers ng mga sasakyan kabilang ng mga motor na matagal mag-issue ng plaka at official receipt o certificate of registration. Ito ay matapos ipahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza II kamakailan, kung saan anya ito ay kaugnay ng pagsisimula ng ahensya na umaksyon laban sa mga motor vehicle agents na patuloy na lumalabag sa guidelines ng LTO. Ayon kay Mendoza, ang babalang ito ay layong paalalahanan ang mga dealer at agent na gawing mabuti ang kanilang trabaho, kabilang na ang obligasyon nito sa kanilang mga kliyente. Dagdag pa niya, kasama sa kanilang trabaho ang tiyakin na sumusunod sila sa regulasyon ng LTO patungkol sa release ng plaka at OR o CR sa tamang oras. Ang hakbang na ito ng LTO ay nakaangkla sa inisyatibo ni Pangulong Marcos na tugunan ng backlog sa license plates. Matatandaan kamakailan ay nag-issue rin ng isang memorandum ang Malacanang sa Department of Transportation para mapasunod ang mga vehicle dealer sa itinakdang oras ng pagproseso sa paglabas ng mga plaka ng sasakyan. Sa kasalukuyan, naabot na umano sa 28 ahente mula sa iba't ibang motorcycle at car dealerships ng mga ahente at kanilang dealership ang irerekomendang patawan ng LTO ng sanctions, multa at posibleng suspensyon sa kanilang accreditation. Kaugnay nito ay maaari namang umabot sa 20,000 hanggang kalahating milyong piso ang multang ipapataw sa mga lalabag na ahente, habang 1 hanggang 6 na buwan na suspensyon sa kanilang accreditation. Para sa mga nais magsumbong kaugnay ng paglabag sa regulasyon, ay mangyari lamang na ipagbigay alam sa social media accounts ng LTO at sa action the spot na nakatalas sa inyong screen. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, masayang ibinahagi ng Department of Trade and Industry o DTI ang paglulunsad ng One DTI Communication Strategic Framework at bagong slogan na Angat Negosyo, Asenso Trabaho, Alagang Consumer para sa Bagong Pilipinas. Ang inisyatibong ito ay nakaangkla sa layunin ng kagawaran na maging inklusibo kung saan ito ay sasaklaw sa lahat ng functional group, unit at agencies na layong itaguyod ang kultura at trademark identity ng DTI. Dagdag pa rito ay pinapakita rin ng framework at slogan ang aktibong dedikasyon ng departamento na isulong ang dekalidad na trabaho, mga negosyo, maging ang pagprotekta sa mga mamimili. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Sunog sa Tondo na pinsala ang mga tahanan at iilang pamilya. 21 Pinoy seafarers ligtas matapos ang Houthi attack. Libo-libong Muslim magtipon sa pagdiriwang ng Idil Adha. Bawas singil na kuryente, asahan ngayong Hunyo. LTO pananagutin ang mga ahente at dealer ng sasakyan na matagal mag-issue ng plaka at ORCR. PAF sinaklolohan ang pagsuko ng 2 Abu Sayyaf sa Sulu. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa.
Ito ang News Pulse. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita para sa mga consumer ng kuryente dahil asahang bababa ngayong buwan ng Hunyo ang rate ng kuryente. Ito ay alinsunod sa kautusan mula sa Energy Regulatory Commission na i-stagger ang koleksyon ng mga gastos alinsunod sa pagbuo ng wholesale electricity spot marker. Kung ang inyong sambahayan ay kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kada buwan, asahan ang pagbaba ng humigit kumulang 372 pisong singil sa kuryente ngayong buwan. Samantala, bilang bahagi ng pagsusulong ng kaunlaran sa mga lungsod sa Metro Manila, ay plano ng MMDA na magtayo ng mga parke sa bawat lokal na pamahalaang sinasakupan ng ahensya. Narito ang ulat. Alinsunod sa proyektong pangkaunlaran ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ay plano nitong magtayo ng tigi-isang parke sa 17 lungsod sa Metro Manila. Ang inisyatibong ito ay inanunsyo ni MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes sa kanyang naging pagdalo sa isang bayanihan sa barangay na kamakailang isinagawa ng ahensya. Bukod sa inisyatibong ito, ay patuloy naman ang ahensya sa iba't ibang proyekto nito tulad ng paglilinis ng mga lansangan, declogging at pag-aayos ng mga drainage system, trimming at pruning ng mga puno, paglilinis ng mga bangketa at paglalagay ng mga signage ng trapiko. Kabilang din sa mga isinusulong ng ahensya ay ang mga information campaign tungkol sa solid waste management, anti-smoking or vaping, anti-littering, disaster preparedness at traffic management. Higit pa sa paglilinis at clearing operations ay patuloy rin ang pag-arangkada ng Mobile Materials Recovery Facility ng MMDA sa mga barangay sa Kalakhang, Maynila. Ang programang ito naman ay layong tulungan ang mga residente na pamahalaan ang kanilang mga basura, gayon din ang turuan silang mag-recycle ng mga plastic use materials kung saan maaari nilang ipagpalit ang kanilang mga nakolektang recyclable para sa mga pamilihan sa MMRF. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isa muling magandang balita, ligtas na ang 21 Pilipinong marino matapos sa takihin ng mga rebelde ng Houthi habang sakay ng MV Tutor sa Red Sea. Inaasahang darating ngayong araw ng Lunes ang mga Pinoy na nasagip mula sa pag-atake na nakarating na sa Port of Manama, Bahrain nitong Sabado matapos makuha ng isang barko ng United States Navy. Sa kasalukuyan, sumailalim sa stress debriefing at medical check-up ang mga Pilipinong mandaragat matapos ang insidente na naganap noong ika-12 ng Hunyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Sunog sa Tondo na pinsala ang mga tahanan at iilang pamilya. 21 Pinoy seafarers ligtas matapos ang Houthi attack. Libo-libong Muslim magtipon sa pagdiriwang ng Idil Adha. Bawas singil na kuryente asahan ngayong Hunyo. LTO pananagutin ang mga ahente at dealer ng sasakyan na matagal mag-issue ng plaka at ORCR. PAF sinaklolohan ang pagsuko ng 2 Abu Sayyaf sa Sulu. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse.